Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Noong 1993, ipinalabas po yung pelikulang Schindler's List. Based po ito sa true-to-life story ni Oskar Schindler. Si Oskar Schindler po ay isang German industrialist, pero kabilang din po siya doon sa notorious o kinatatakutan pong Nazi party nitong si Adolf Hitler noong World War II. Ngunit, bagamat siya po ay isang Nazi German, nagkaroon po talaga siya ng puso, matinding habag, doon sa mga nakikita niya pong pinahihirapan, pinepersecute, pinapatay po ng mga Hudyo sa Poland. Kaya nagpasya po siya na itatago niya yung mga kaibigan niyang Hudyo, ang pamilya ng mga ito, ang mga kaibigan ng mga ito. Kukop-kopin niya, pakakainin niya, bubuhayin niya, hanggang sa unti-unti niyang maitakas ang mga ito. Saka kabuuan, inabot po ng 1,200 ang kanya pong naitakas. Kaya ang sabi nga po ng isa sa mga survivors na Hudyo, God has sent Oskar to take care of us. Itinuturing po ng mga Hudyong ito, maging ng mga iba pang mga Hudyo, na si Oskar Schindler, bagamat isa pong Nazi German, ay kanila pong hero, kanilang bayani. Sa araw pong ito, pag-aaralan naman natin ang isa pang bayani sa Bible. Pag-aaralan po natin sa tulong ng Banal na Espiritu, yung kanya pong mga katangian, at nawa ang matututunan natin, maipamuhay po natin. Amen? Ang pangalan po ng ating hero ay si Nehemiah. Kaya hayaan niyo pong basahin ko mula po sa Book of Nehemiah, chapter 1, verses 1 to 4, ang ating pong teksto, ang mga salitang ito. Makinig kayo mabuti. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Sa verse 4, pakinggan niyo po yung naging reaction nito pong si Nehemiah. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. And then yung last verse po ng chapter 1 ng Book of Nehemiah, ang sabi pa ni Nehemiah ay ganito, I was cupbearer to the king. So sinabi niya po kung ano ang kanyang trabaho. Ang Diyos po magpapala sa kanya pong buhay at makapangyarihang salita. Hayaan niyo pong ang maging title natin sa pag-aaral natin ngayon, The Making of a Hero. The Making of a Hero. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga naging katangian ni Nehemiah na maganda pong matularan natin? Ang number 1, Nehemiah was prayerful. Siya po ay prayerful. Lagi po siyang nananalangin. Kung babasahin po natin yung buong aklat ng Nehemiah, makikita mo ron, lagi po siyang dumudulog sa Panginoon, nananalangin. Matindi po yung proyekto niya, yung task at hand, yung dapat niya pong gawin at tapusin. Kaya sinisigurado niya na kumukuha po siya ng gabay, ng counsel, ng instruction, ng encouragement mula sa ating Panginoon. At kapatid, kaibigan, magandang ito rin ang ating tularan. Pag may mga pinagdadaanan ka, pag may mga projects ka, pag may mga problems ka, huwag kang kakalimot. Idulog mo ito sa Panginoon. Makakakuha ka ng inner strength. Mai-inspire ka. Lalakas ang iyong loob. Ganon ang ginawa ni Nehemiah. Doon po sa aklat ng Nehemiah chapter 1 verse 4, hayaan niyo pong basahin ko sa inyong muli. Ang sabi niya, matapos niya pong marinig yung mga bad report ng kanyang kapatid at iba pang mga kalalakihan, ang sabi niya, when I heard these things, I sat down and wept. For some days, hindi lamang isang araw, I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. So Nehemiah was a prayerful man. At kung kinakailangan mong mag-fast, kapatid, then do so. Mag-fast ka din. Kung kailangan mong umiyak sa Panginoon, iiyak mo. Wala namang mawawala sa iyo eh. Di ba? At least, maaaluwanan ka sa iyong pakiramdam. Gagaan ang pakiramdam mo. Kaya please, maging prayerful tayo. Minsan pag dumarating na yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay, nakakalimutan nating manalangin eh.
Nagtatrust na lang tayo sa sarili nating lakas o sa sarili nating galing o sa sarili nating talino eh. Isama natin ang Panginoon. Always remember yung sinabi ni Jesus, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Para magkaroon din tayo ng kapahingahan despite yung mga problems na pinagdadaanan po natin. So Nehemiah was prayerful. Nakita niya may problem, he prayed about it. Huwag mo nang hintayin lumaki pa yung problema mo. Maliit pa ang problema mo, you pray about it na. At malaki may tutulong nito sa iyo. Ang pangalawang katangian ni Nehemiah, he was a problem solver. He was a problem solver. Tandaan mo ito, kapatid. God has created you to be a solution to someone else's problem. You have the solution to someone else's problem. So pag meron kang kaibigan, kakilala, kamag-anak, kapamilya, na merong problema at alam mo meron ka maitutulong, then do so. Tulungan mo siya. Nehemiah was a problem solver. Tingnan natin yung nasusulat sa aklat ng Nehemiah chapter 1 verse 3. They said to me, yung kanyang kapatid at saka yung mga kasamahan nitong kalalakihan, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. So malaking kahihiyan ito eh. Imagine mo yung buong syudad ng Jerusalem, giba ang mga walls nito, pati yung gate. Ang ibig sabihin, vulnerable sila sa atake ng kaaway. Wala silang panangga. Wala silang proteksyon. Kaya they were in great trouble and disgrace. Pero mahaba na yung panahon na dumaan, wala pa rin kumikilos. Narinig ito ni Nehemiah, kaya na-burden po siya. Pagdating sa chapter 2 verse 5 ng Nehemiah, anong sagot niya dun sa hari kay Artaxerxes? Nung nakita po siya na naglilingkod na ngayon ay malungkot, ang sabi ng hari, bakit ang lungkot ng mukha mo? Mukha namang wala kang sakit. Kasi nga, nababurden si Nehemiah sa Jerusalem. Kaya ang sabi niya sa king, sa verse 5 ng chapter 2, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that, pakinggan mo to I can rebuild it. Kinausap niya si King Artaxerxes at sinabi niya, payagan niyo po ako na umuwi para i-rebuild ko ang city. Wait, ano ang trabaho niya? Ayon sa binasa natin sa verse 10 ng chapter 1, he was cupbearer to the king. Pero he was willing to be a solution to the problem, to solve the problem of Jerusalem. Sandali, anong magagawa ng isang cupbearer? Taga-timpla ng alak, taga-tikim ng alak ng hari. Ibang-iba ito sa paggawa ng walls of Jerusalem at sa gates ng city of Jerusalem. Hindi siya engineer, hindi siya architect, hindi siya wala siya sa larangan ng construction business. Narinig lamang ni Nehemiah ang problema. And he was willing to solve the problem. Kapatid, kaibigan, pag may problema ba, are you willing to solve it? Pag may problema halimbawa sa opisina, are you willing to solve the problem? Pag may problema ba sa bahay, are you willing to solve whatever the problem may be? So be a problem solver. Pangatlo, kapatid, nakatangian itong si Nehemiah, he was a positive thinker. He was a positive thinker. Well, of course, kapag ka-problem solver ka, dapat positive thinker ka, di ba? Hindi po pwedeng negative thinker ka tapos magsosolve ka ng problema. Hindi mo masosolve yun. Baka lalong lumala yung problema. May mga oppositors din po kasi itong si Nehemiah, maging yung mga Hudyo na gumagawa po ng walls ng Jerusalem. At bagamat hinahadlangan po siya ng kanyang mga oppositors, namely sila Sanballat, si Tobiah, at saka si Geshem, hindi po siya nagpahadlang eh. Hindi siya nagpapigil. Nanatili po siyang positive at saka prayerful. Para masolve ang problema mo, dapat maging prayerful ka, dapat maging positive ka. Nasusulat sa Nehemiah chapter 4, verses 1 to 4, ang mga ito. When Sanballat heard that we were building the wall of Jerusalem, he was very angry and upset. He started making fun of the Jews. Alam mo, minsan kapag meron kang ginagawa, kapag meron kang proyektong tinatapos,
May mga tao talagang bigla na lang susulpot eh. Tapos magagalit, magdi-discourage pa sa'yo. Sila yung apektado eh. Di ba? May mga tao talagang ayaw kang umasenso eh. At huwag kang papayag doon. Sa verse 2 ang sabi, Sanballat talked with his friends and the army at Samaria and said, "What are these weak Jews doing?" So dito, binibilital pa nila yung mga Hudyo. At makikita mong ugali niya, nakipag-usap pa siya sa kanyang mga kaibigan at sa ibang, kumbaga, yung army ng Samaria. At ang sinasabi niya, what are these weak Jews doing? Do they think we will leave them alone? Do they think they will offer sacrifices? Maybe they think they can finish building in only one day. They cannot bring stones back to life from these piles of trash and dirt. These are just piles of ashes and dirt. Tobiah, the Ammonite, was with Sanballat. Tobiah said, "What do these Jews think they are building? If even a small fox climbed up on it, he would break down their wall of stones." Kitang-kita natin na minamaliit yung ginagawa ng mga Hudyo under the leadership of Nehemiah, the hero. At minsan ganun din ang nangyayaring sa ating mga buhay. Yun din ang nararanasan natin. Habang tayo may ginagawa, here comes somebody na magdi-discourage sa atin. Nehemiah prayed sa verse 4. At ito ang kanya naging reaction. Bagamat narinig niya yung mga negative na sinasabi ng mga taong ito, anong naging reaction niya? He prayed. So dito kitang-kita natin, for you to solve the problem, kailangan mo talaga ang prayer. Kailangan mo talaga maging positive. Because people, whether you like it or not, may mga tao talagang gumagawa ng paraan para ma-discourage ka. Kaya anong dapat natin gawin? Iwasan nating mag-isip ng mga negatibo. Iwasan din po natin ang mga negatibong tao. Huwag tayong makikinig sa mga sinasabi ng mga negatibong tao. Dahil pag nakinig tayo at sinunod po natin ang kanilang mga sinasabi, we will be at the losing end. Madi-discourage ka lang. Mawawalan ka na ng gana na gawin yung dapat mong gawin. Hindi mo na matatapos yung iyong proyekto o yung iyong pangarap. Hindi mo na mararating yan. Harapin natin ang mga problema at saka yung mga challenges with a positive mindset. Nehemiah was a positive thinker. Para maging problem solver, maging positive thinker, maging prayerful. Ang pang-apat po, Nehemiah was passionate. Meaning, talagang all out. Binubuhos niya talaga yung lahat ng makakaya niya para ma-accomplish niya yung kanyang goal. Ma-fulfill niya yung kanyang dreams and vision. Kaya nasusulat po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 23, "Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters." Sa pagtatrabaho, kailangan talaga lagi mong isaisip ito para hindi ka ma-burn out, para hindi ma-drain yung energy mo, para hindi ka ma-bore sa trabaho mo. Work as if you are working for the Lord and not for human masters. Pag nagtatrabaho ka lang kasi para sa tao, manghihina ka eh. Pag hindi ka niya napansin, pag hindi ka niya natapik, pag hindi niya na-appreciate yung ginawa mo, panghihinaan ka ng loob eh. Pero pag alam mo na yung ginagawa mo ay para sa Panginoon, ang unang-unang magiging resulta niyan, gagawin mo yung the best mo. Kasi para sa Lord din, di ba? At syempre, dahil the best mo yung ginagawa mo, na-appreciate ng Panginoon yun. Hindi ka man ma-appreciate ng mga tao, pag na-appreciate ng Panginoon yung ginagawa mo, nasa winning side ka. Okay? Now, put your heart's focus in everything that is assigned to you, giving glory to God. Tatandaan mong mabuti yun. Ano man yung inassign sa'yo ng boss mo, ng superior mo, gawin mo yung the best. Diba? As if you are working for the Lord. At pag nagawa mo yon, then you will be successful in life. Panglima, Nehemiah was purposeful, meaning determinado po siya. Alam niya kung ano ang purpose niya. Walang po pwedeng actually humadlang sa kanya. Walang po pwedeng makapagpahinto sa kanya. Doon po sa aklat ng Nehemiah, chapter 2, verses 3 to 5, ang nasusulat ay ganito, "But I said to the king, may the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins
and its gates have been destroyed by fire. The king said to me, "What is it you want?" Then I prayed to the God of heaven. So dito makikita na naman natin yung number 1 na katangian nitong si Nehemiah, no? Habang kausap niya yung hari, I prayed to the God of heaven. So dito talaga, ina-apply niya na yung sinabi pa ni Paul do sa Thessalonians, di ba? Pray without ceasing. Kahit nakausap niya ang ibang tao, he was praying to God. Di ba napakagandang habit nun? Napakagandang attitude nun. May kausap tayong ibang tao pero hindi alam ng tao we are praying to God. We are communicating with the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, our provider, our healer. Di ba? So he was praying to God. Sa verse 5 ang sabi, and I answered the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it. Grabe itong kanyang resolve. Yung kanyang determination. He was so purposeful. Diba? Ang sabi niya, I can rebuild it. Again, ang trabaho niya sa king, cupbearer. Wala siyang experience sa construction. Hindi siya engineer. Hindi siya architect. Pero grabe ang kanyang determination. Nehemiah was a man on a mission. Alam niya kung ano ang gusto niya. At determinado po siyang makuha ito. Ganon ka rin ba? Gano ka ka-determinado? Gano ka ka-purposeful? Diba? Kailangan natin yon. So, kailangan maging purposeful tayo. Alam natin kung ano ang purpose natin at alam din natin kung ano ang mission natin. Panganim, Nehemiah was productive. Ito na magiging end result. Magiging productive ka talaga. At nasusulat nga rin sa Nehemiah chapter 6 verse 15 ang ganito. So the wall of the entire city, Jerusalem, was completed on the 25th of Elul in 52 days. Ilang araw? Nabuo yung walls of Jerusalem. Buong syudad, Imaginin mo Batangas, for example. Buong syudad, 52 days na itayo ang walls of Jerusalem. Anong manpower nila? Anong alam nila? Ano yung resources nila? Di ba? Sino naglilid sa kanila? Isang cupbearer lamang. At ang pader na kanilang itanayo ay hindi pader ng isang bahay lamang, hindi pader ng isang compound lamang, hindi pader ng isang barangay lamang. Pader ito ng buong syudad. Ngayon nga sa panahon natin, may tatayo lang ang tulay, Gamit na natin yung mga modern na mga equipments, Lampas pang 1 taon o 2 taon yata bago na itayo, Samantalang sila Nehemiah, gamit ang mga crude na mga instruments o mga materials o mga tools, 52 days. Imagine mo yun. Di ba nakakahiya yung mga modern age na mga tao? Now, anong ibig sabihin nito, kapatid? Maging productive din tayo sa kung ano mga assignments natin, di ba? Huwag maging ningas kugon. Yung bang magaling lang sa umpisa, tapos iiwanan na yung trabaho, half-baked, half-done. Wala rin, di ba? Huwag kang titigil hanggat hindi mo natatapos yung dapat mong tapusin. Tinapos ni Nehemiah yung kanyang misyon in a record 52 days. Amen? So, ito yung mga characteristics po nitong si Nehemiah. Now, pwede na po tayong manalangin. Hallelujah. I hope may natutunan po kayo. Bagamat maiksi lang po yung ating ginawang pag-aaral, pero just allow the Holy Spirit to move in your life and to reveal to you yung mga bagay na dapat mo pang ma-pick up. Amen? So, let's pray na. Dearest God and Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, sa pagsama mo at pagtuturo sa amin sa pamamagitan po ng iyong Holy Spirit. Maraming salamat din po sa buhay ni Nehemiah na isa pong magandang example para sa amin. Tulungan mo po kaming maipamuhay ang kanyang mga katangian. Tulungan mo po kaming maging prayerful, maging problem solver, maging positive thinker, maging passionate po kami, Panginoon, sa mga ginagawa naming mga task. And of course, maging purposeful po kami, maging determined po kami. At Lord, tulungan mo po kami maging productive.
Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. God is such a good God, ano? Imagine mo yung buhay nitong si Nehemiah. Kaya nga hirong-hiro si Nehemiah sa mga Jews di ba? Imagine mo, ang tagal nilang hindi na itayo. Yung walls, walang kumikilos, actually. Kaya sila ay vulnerable nga sa attack ng kanilang mga kaaway. It took a cupbearer as an ordinary person like Nehemiah para itayo yung walls ng Jerusalem. Maaring may mga walls sa buhay mo na kailangan mong itayo. Maaring may mga walls na giniba ng kaaway na pumapaligid at nagpo-protect sa family mo. Maaring may mga walls na giniba rin ng kaaway sa trabaho mo, sa office. Kailangan mong itayo. Hindi ka kailangan maging expert. Kailangan lang maging willing vessel ka ng ating Panginoon. At pag ginawa mo yon, then you will become a hero in the sight of God and in the sight of man. So please, gampanan po natin yung dapat po nating role na gampanan. Hallelujah. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Mga kapatid, keep safe. Again, stay strong in the Lord and in the power of His might. Amen.